pasalamatan yawa sa dayo. Amo ang paminawon o Dios sa imong balaang pulong nga mo naghatag kanamo kadasig o Dios mo makahatag kanamo og kapayapaan Lord God sa among mga kinabuhi yawa sa dayo. Lord God ining orasa daghan kayong salamat o Dios nga sa makausap pa o Dios imong gitawag ang matag usa diri kanamo. And Lord God, daghan kayong salamat sa imuhang kaayo nga dili matukid Lord God, sa imong kaayo Lord God nga dili matungkad yawa sa day. Lord God, in orasa padayon kanamo nga pasalamatan pinaagi Lord God sa among pagdaig diha kanimo yawa sa day. Lord, daghan kayong salamat nga sa mga oras na ito yawa sa day padayon gihapon minimo nga gihatagag kusog. Padayon gihapon ni Lord God nga nagabarog diha sa mga tubangan yawa sa day. Bisan o Dios taliwala sa natin namo karon nga pandemya o Dios, daghan kayong salamat sa inyong proteksyon. Daghan salamat Lord God sa imong guidance, sa mga pagpapala Lord God na patuloy mong ipinagkakaloob sa bawat sa amin yawa sa day. Lord, mining kapanahunan yawa sa day, ikaw lamang o Dios sa among gikuptan, ikaw lamang o Dios ang among gisaligan sa tibuok namong kinabuhi yawa sa day. Lord, ining orasa padayon ka nga mag-take full control sa mangunahan Panginoon sa paghatag o pulong Panginoon. Si Brother Ed, Panginoon, continue to give him strength, Panginoon, at patuloy mo siya, Lord God, itago sa imong mga likuran o Diyos upang di po siya makita ng mga kaaway yawa siya. And Lord, we pray sa libo-libo mong mga anghel at mandidigma, Panginoon, ang apat na sulok na ito, Lord God, ay palibutan mo, Panginoon. And we pray, Lord God, na sa mga oras na ito, sa aming pagsamba, Panginoon, ay maranasan namin na yung presensya, Lord God, na sa iyong presensya, Lord God, ay may kagalingan, sa iyong presensya, O Diyos, ay may kagalakan, kapayapaan, Panginoon, sa aming mga buhay. Kaya, O Diyos, patuloy kami nagpapasalamat sa iyo, Ama, at sa iyo ang lahat ng papuri, pasasalamat sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Praise the Lord! Praise the Lord! Hallelujah! Halina't sama-sama sa pagpupuri sa Diyos na buhay. Hallelujah! Halina't sama-sama, purihin natin siya. Halina't sama-sama. Halina't sama-sama, awitan natin siya. Halina't sama-sama, awitan natin siya. Ipalapak ang iyong kamay,
Ikemot-kemot ang wewang, kasabay sa tugtog ng gitara. Sumayaw, sayaw, at lumundag pa bilang pagpupuri kay Yahweh El Shaddai. Pumalakpak at tumawi, ikemot-kemot ang wewang, kasabay sa tugtog ng gitara. Sumayaw, sayaw, at lumundag pa bilang pagpupuri kay Yahweh El Shaddai. Bilang pagpupuri kay Yahweh El Shaddai. Bilang pagpupuri kay Yahweh El Shaddai. You are worthy to be praised, Yahweh El Shaddai. Yes, Lord. Panginoon, tunay nga o Diyos na sa tuwing sumasamba kami, Panginoon, mayroong kaligayahan, mayroong kagalakan, Panginoon. Patuloy ka namin sasambahin, patuloy ka namin papupurihan, O Diyos. Dili kami mabuhi, O Diyos, kung wala ka kanamo. Ikaw ang among kusog, ikaw ang among dalangpanan, o ikaw ang among gisaligan, Yahweh El Shaddai. Sa tibok namong kinabuhi, O Diyos. Hallelujah. We give you praise, O God. Dili ko mabuhi, Ginoo, kung wala ka kanako. Magagulian ang kinabuhi ko, kung malayo ako kanimo. Ang imong pulong mao'y akong kadato. Alang ka na mulabaw ka sa tanan, ikaw ang akong dalampanan. Dili ko mabuhi, O Diyos. Dili ko mabuhi, Ginoo, kung wala ka kanako. Magkaguliyang, Magkaguliyang ang kinabuhi ko, kung malayo ako kanimo. Ang imo
tayo manalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. O dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, El Shaddai ang iyong pangalan, ang Diyos noon, ngayon at magpakailanman, ang Diyos na may gawa ng lahat ng bagay, langit at lupa, ang Diyos na walang kapantay para sa aming buhay, ang Diyos na karapat-dapat namin itaas, karapat-dapat namin sambahin sa Espiritu at katotohanan. Maraming salamat po minsan pa, Panginoon, sa buhay at kalakasan na patuloy mong pinahiram sa amin at maging sa aming mga mahal sa buhay. Salamat sa araw na ito, Diyos, na kung saan muli mong itinakda o itinahintulot na magkaroon ng gawain mo dito sa tahanan ng Hinampas Family. Lubin mo, O Diyos, na ang mensahe mo po sa amin sa araw na ito ay magbigay sa amin ng panibagong pag-asa, kalakasan, kagalingan ng anumang sakit at karamdaman. Lubin mo, O Diyos, na sa pamamagitan ng mensahe mo po sa amin ngayon ay ito magdala sa aming buhay tungo sa isang buhay na ganap at kasiyasiya. Pagpalain mo kaming lahat, O Diyos, at inaangkin ko, Panginoon, na kaming lahat na narito ngayon, maging ang nasa online viewers, O Diyos. Sino man na makatunghay sa gawain ito, sa pamamagitan ng live, Panginoon, ay inangkin ko na rin na sila po ay pinagpala mo na, ang sarili na sila, at sino man o anuman ang kanilang kahilingan ay iyon ang tinugon. Kaya, Panginoon, sa hapong ito, ipagkatiwala namin sa iyo, Diyos, ang lahat, at sa pangalan ni Jesus, inaangkin namin na kami ay nagtatagumpay na, dahil ikaw ang aming Diyos na makapangyarihan, na patuloy namin pinaniwalaan, pinanaligan, at pinagkatiwalaan. Kaya maraming salamat po, Panginoon, sa pangalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen at Amen. So, mga kapatid ko sa Panginoon, ang pagbasa ngayon ng Ebanghelyo ay ating hanguin sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kabanata 18, talata 21 hanggang 35. So kaming atong pagbasa karon ay sa salitang Pilipino o Tagalog, dahil may mga nanonood din sa Pati Luzon na pag nagbisaya tayo, hindi nila manawaan. Total tayo mga Bisaya, nakakaintindi naman po ng Tagalog, ano? So, ito po yan ang ating Ebanghelyo sa darating na linggo sa ating inang simbahan, Sunday Gospel po. So, sabi po dito sa Mateo 18:21-35, lumapit noon si Pedro at nagtanong sa kanya, Panginoon, kailan kong patawarin ang aking kapatid na paulit-ulit na nagkakasala sa akin? Makapito po ba? Sinagot siya ni Jesus, hindi ko sinasabing makapito, kundi 70 ulit pa nito. Sapagkat ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Ipinasiya ng isang hari na pagbayarin ang kanyang mga lingkod na may utang sa kanya. Unang dinala sa kanyang isang may utang na 10,000 o 10,000, dahil sa siya ay walang ibayad, inuutos ng hari na ipagbilid siya ang kanyang asawa at mga anak at lahat na ari-arian upang makabayad. Asa na yung iba? Naputol. So, ituloy natin ang pagbasa dito sa Bisaya na lang. Naputol dito sa aking Tagalog na salita, no? So, ulitin natin ang pagbasa sa Mateo 18:21-35. So, sabi dito, mga kapatid ko sa Panginoon, basahin ko na lang ulit dahil putol itong aking nabasa dito sa aking cellphone. So, sabi dito, mga kapatid ko sa Panginoon, unya, miduol si Pedro kang Hesus o nangutana, Ginoo ko ng akong igsuon kanunay makasala kanako, hangtod kapilakon man siya pasayloon. Kapito ba?
si Jesus mitubag dili kay kapito, ay dili kay kapitulan kun dili kapituan, kapito kay ila kay nianhi ang anak sa tao aron pagluwas sa ubang sinula. Akong kapituan ka, kapituan nung sa pagmando sa Dios kahimtang sama sa kahari nga hangin dai. Sama sa kahari nga naghusay sa mga utang sa iyang mga sulugoon. Sa diha nga nagsugod siya paghusay, gidala ngadto kaniya usa ka sulugoon nga nakautang kaniya dako kaayong kantidad. Wala siya'y igong ikabayad sa iyang utang, busa misugo ang iyang agalon nga ibaligya siya lakip ang iyang asawa, ang iyang mga anak o ang iyang tanan nga iha aron makabayad siya sa utang. Miluhod ang sulugoon sa atubangan sa iyang agalon o nagpakiluoy nga nag-ingon, "Sir, ayaw intawon ako, ikiha kay mobayad raon niya ko sa tanan kong utang." Naluoy kaniya ang agalon busa gipapas niya ang utang sa sulugoon ug iyang gipalakaw. Milakaw kining maong sulugoon o gikasugat niya usa ka iyang mga kaubang sulugoon nga nakautang kaniya ug gamay ra kaayo kantidad. Iya dayon kining gilabni, gituok ug giingnan, "Bayrin ako sa imong utang." Ang iyang kaubang sulugoon miluhod ug nagpakiluoy kaniya, "Ayaw intawon ako, apikiha kay mobayad raon niya ko nimo." Apan wala siya mosugot, gipapriso tinuon niya kini hangtod nga makabayad sa utang. Sa pagkakita sa ubang sulugoon sa nahitabo, nasubo sila sa pag-ayo. Ngadto sila sa ilang agalon ug gisugin nila siya sa tanan. Busa gipatawag sa agalon ang sulugoon ug giingnan wala kay puagad o puagot o puangot. Wala kay puangot, gipapas ko ang tanan mong utang kay nagpakiluoy ka man kanako. Angay kauntang maluoy sa imong isig ka sulugoon sa mga ako naluoy kanimo. Nasuko pag-ayo ang agalon ug gipapriso niya ang sulugoon aron silutan hangtod nga makabayad siya sa tanang utang. Ug gitapos ni Jesus ang sambingay sa pag-ingon. Ingon usab niya na ang buhaton kaninyo sa akong amahan nga tuwa sa langit kun dili kamo mupasaylo sa inyong isigkataw sa kinasing-kasing gayon. Mga kaigsunan ko sa Panginoong Hesukristo, mao kini ang mayong pulong gikan sa atong buhi nga Dios. Daygon ikaw, Kristo. Malingkod na mo mga kaigsunan ko sa Panginoon. So, pasensya na sa putol na dahil nga kung ikupyahan nga sa pag-kapipis na ako, naputol daw ako kabantay. So, ang atong ang ating ibabahagi ngayon ay pamagatan ko itong Kingdom of Heaven, no? O paghari ng Diyos. Bahin sa atong pagbasa sa ating binasang Ebanghelyo. Ang akong gikuha ini dito sa key verse na pinaka-keyword sa talata 23, no? Tungkol sa paghahari ng Diyos. So kung ating pag-uusapan ng tungkol sa paghahari ng Diyos, ito po talaga mga kapatid ko sa Panginoon, sa simula pa lang na nagsimula ang ministry ng ating Panginoon, ito na po yung kanyang itinuturo. Isa sa pangunahin na tinuturo ng Panginoon Kristo ang tungkol sa paghahari ng Diyos. Sa kanilang panahon, kung sino man ang kanyang kaharap, sa kanyang mga alagad noon, ang pangunahing itinuturo ng Panginoon Kristo ay tungkol sa paghahari ng Diyos. At mga kapatid ko sa Panginoon, ang itinuturo ng Panginoon Kristo noon sa kanilang panahon, hindi pa rin naman nababago. Ito rin ang itinuturo sa atin sa ngayong ating panahon.
Naniwala ba kayo doon, mga kapatid ko sa Panginoon? So, ang pagtotoo ng Panginoon Kristo ay inidadaan niya o pinaagi o dinadaan niya ito sa tinatawag nating sambingay o talinghaga. Inilarawan niya ito sa iba't ibang mga bagay at ating makikita ito. Ang paghari ng Diyos ay karamihan ito makita natin sa chapter 13 ng Mateo. No? Sa chapter 13 ng Mateo, nandoon yung ipinapakita doon ng pagtuturo ng Panginoon Kristo na dinaan niya tungkol sa paghari ng Diyos, sa tinatawag na talinghaga tungkol sa naghasik ng binhi, no? Ang talinghaga tungkol sa butil ng mustasa, ganon din ang talinghaga tungkol sa libadura sa tinapay, no? At ang talinghaga tungkol sa nakatagong kayamanan. Kung ating basahin yung chapter 13 na ng Mateo, nandun ano, no? Ang talinghaga tungkol sa perlas na may halaga o mahalaga. At ang talinghaga tungkol sa lambat na nakahuli ng maraming isda. At dito po, mga kapatid ko sa Panginoon, sa ating pagbasa ngayon ay ipinakita rin dito tungkol sa paghari ng Diyos. At dito ngayon natatagpuan natin sa talata 23, sabi doon, sapagkat ang paghari ng Diyos ay katulad nito. At dinaan niya ito sa tinatawag nating talinghaga. So ito ngayon ang ating pagninilayan sa oras nito, ang tungkol sa kung ano ba itong paghari ng Diyos na tinutukoy dito. Ano bang paghari ng Diyos o paano nga ba natin sa tinuturo ng Panginoon Kristo sa pamamagitan ng Ebanghelyo natin ngayon, ano ba ang ating dapat gawin? No? Ano ba ang dapat nating matutunan? Paano nga ba natin makamit ang paghari ng Diyos sa ating buhay? So yan ito po mga kapatid ko sa Panginoon ng ating pagninilayan sa hapong ito. Naintindihan niyo po ba ako? Naunawaan niyo po ako? Nakasabot mo? Amen. Kaya nga, ang paksa natin ngayon ay Kingdom of Heaven o paghari ng Diyos o paghari ng Diyos o Kingdom of Heaven. Pero ang atong pinakatema ay Let God reigns in our lives. No? O hayaang maghari ang Diyos sa ating buhay. Amen? So yun po, no? Kingdom of Heaven o paghari ng Diyos. Pero ang pinaka-team natin o tema natin pag-usapan ay ang mahayaang maghari ang Diyos sa ating buhay. Amen po? So ito po ang mga hakbang o steps upang maghari ang Diyos sa ating buhay sa pamamagitan ng ating pagbasa. At dito ating makikita na ito po yung sinasabi ng Panginoon sa kanyang pagtuturo sa kanyang mga alagad, no? Sa kanyang mga kaharap noon. So, unang steps mga kapatid ko sa Panginoon, unang hakbang ay more forgiveness. Amen? So ito po ang isang tinatawag nating hakbang upang maghari ang Diyos sa ating buhay, na kung saan ang ating gagawin ay higit tayong magpatawad, higit, no? Ibig sabihin, unlimited, walang katapusan. Dito sa ating pagbasa, kung ating titingnan, nagyabang pa si Simon Pedro sa Panginoon, na nagtanong pa siya, kampante na siya, na sinasabi niya ay, tawag nito, ilang bisis ko ba patatawarin ang isang tao o ang aking kapatid na nagkakasala sa akin? 7 bisis po ba? Ang sabi ng Panginoon, hindi lang 7. Ibig sabihin, 7 pa nito, ibig sabihin, walang katapusan na yan, unlimited. Amen po ba? So, ibig sabihin, ang pagpapatawad natin sa ating kapwa, sa ating kapatid, lalo na sa ating kapatid na ito tinutukoy dito, kapatid natin sa pananampalataya lalo na. Ibig sabihin, kapag nagkakamali o nagkakasala sa atin, anong dapat gawin? Walang katapusan pagpapatawad. Unlimited forgiveness, ika nga. Amen po ba? Hindi lang 7 bisis, kundi 77 o ulit pa nito, sabi ng Panginoon. Bakit nga ba 7? No? Bakit nabanggit ang 7? Kasi may ugnayan din ito kung bakit 7 ang binanggit. Bakit hindi sinabing 10 o 10, 20, no? Laing numero o 6 lang. Bakit nga 7?
No, mga kapatid. Kasi po, ang 7, ito po yung perfect number. Ito po ang number ng Diyos. No? Kaya nga naalala ko noong lumaban ng ating kapatid na ang anak ko sa kasal, si Sister May, nung lumaban dito sa The Voice of Panglao, nung tinawag ang pangalan niya na number 7, sabi ko kagad kay Brother Pilo, di pa tapos. Sabi ko, undibag na. Si May na manalo. Perfect number ang kanyang, sabi ko yan ang number ng Diyos. Amen po ba? Bakit? Bakit nga ba 7? Ito ang kaugnay nito. Ang number 7 kasi tinatawag nating odd number yan, no? So, sa atin, mula pa lang sa history, ang paglikha ng Diyos ay 7 days niya ginawa. No? 7 days niya ginawa ang mundo. At meron tayong 7 days a week. At meron tayong 7 sacraments. Amen. Amen. At kung ating balikan, inutusan ng Diyos si Joshua na 7 beses doon umikot sa Jericho. Amen? Sila ni Joshua. At meron din tinatawag tayong 7 capital sins. Amen? At meron tayong 7 last words. 7 color of rainbow. At ang rainbow ay 7 ring letter yan. Amen? At ano pa? 7 letter in the word promise. Amen po? 7 letters in the word mystery. At ganon din po mga kapatid ko, 7 virtues in life. Faith, love, hope, charity, patience, kindness, and humility. 7 letters din ang words na forgive. Pagpapatawad. Amen po? Ngayon, ang tanong, bakit ba kailangan tayong magpatawad? Amen po? Dahil nga, ito po ay utos ng Diyos. It is a command of God. Amen po? Ayon po sa Mateo 22:37-39, sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa at ng buong pag-isip. Ito ang pinakamahalagang utos. Ito naman ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. So, ipinakita dito mga kapatid ko sa Panginoon sa dalawang pinakamahalagang utos. Dito nakapaloob na yung lahat na utos. No? Amen po. Nasasakop na dito ang lahat ng kautosan. Amen. So, sa totoo lang mga kapatid ko sa Panginoon, napakahirap talaga. Mahirap talaga sumunod sa salita ng Diyos. Madali po ba? Mahirap, no? Pero wala namang imposible sa Diyos. Kapag tayo nananalig na nampalataya sa Kanya. Amen po ba? Dahil ang nais sumunod sa Panginoon, kaya ko nasabing mahirap dahil ang nais sumunod sa Panginoon, Jesus, o sa Diyos ay sinasabi, limutin ang ukol sa kanyang sarili. Amen. So, doon pa lang makikita natin napakahirap sumunod sa kalooban ng Diyos. Kaya, mahirap sumunod yung sinabing magpatawad. Bakit? Utos niya yan kalooban niya. Pero mo yung patawarin mo yung mga taong nag-down sa iyo, umutang sa ilang malaking halaga, tapos hindi ka binabayaran, yung sinisiraan ka, yung mga taong pumatay sa iyong mga kamag-anak, sa mga mahal mo sa buhay. Diba? Yung lahat ng mga taong gumawa siya ng hindi mabuti, pero mo patatawarin natin, dahil papatawarin natin ang ating kapwa. So napakahirap talaga dahil kapag nagawa natin yan, pagpapakita ng paglimot natin sa ating sarili. Amen po mga kapatid ko sa Panginoon. Kaya lang, walang imposible sa Diyos kapag tayo na ayon sabihin, kung tayo kumikilala na sa Diyos at tayo handang sumunod sa Kanya, ay kaya natin gawin. Dahil nandyan siya upang tayo tulungan na magawa natin ang Kanyang kalooban. Amin po. Kasi hindi natin kaya. Ang pagbabago ng buhay, hindi natin kaya kung atin lang sarili. Kailangan hingin talaga natin ang gabay ng Espiritu, ang tulong ng Diyos, na tulungan tayo na magtagumpay tayo na lahat na yan ng mga
nararanasan natin ng mga sitwasyon sa ating buhay, na kapag wala ang banal na Espiritu na tutulong sa atin, mahirap magtagumpay. Amen po ba? Para ma-overcome natin ang lahat na yan, nandyan ang tulong dapat ng Panginoon sa atin. At dapat hingin natin yan. Amen po? Kaya nga, ulitin ko, bakit tayo magpatawad? Dahil ito'y utos ng Diyos. Amen? At bakit tayo magpapatawad? Dahil malaking biyaya. Malaking biyaya ng Diyos ang ating natatanggap. Amen po ba? Bakit? Ano bang biyayang ito? Pera ba? Ano pa? Lahat na ito na ng buhay natin. Unang-una na dyan, mga kapatid ko sa Panginoon, yung kapayapaan na ating nararanasan. Kapag tayo nagpapatawad, makakalaya tayo sa bigat, sa tinatawag nating hatred, no? Na pag nagpatawad ka na sa taong nagkasala sa iyo, nakakalaya ka sa sama ng loob na nananahan sa iyong puso. Kaya maganda ang ating pakiramdam. Maganda ang ating naramdaman lagi sa araw-araw. Bakit? Normal ang dugo natin eh. Kasi kapag nasa ating dibdib, sa puso natin, ang sama ng loob, ang galit, wala sa normal ang ating dugo. No? Totoo yan, mga kapatid ko sa Panginoon. Kasi, tingnan mo, napakarami nagsasabi, pag dumating yung naku, nandito yung kumukulo na naman ang dugo ko. Sinasabi, kukulo. Kaya, pag nagpatawad ka, dumating naman siya, hindi na kukulo ang dugo mo. Gagaan na ang pakiramdam mo, gagaan na ang pakiramdam natin, no? Amen po ba? So, walang kasing gaan ang pakiramdam mga taong malaya, mga kapatid ko sa Panginoon. Ibig sabihin nagpapatawad na. Bakit? Sabi nga, natanggal na ang batong nakadagan. Natanggal na ang batong nakadagan sa ating dibdib. Amin po ba? O yan, mga kapatid ko sa Panginoon. Kaya, sabi ko nga, dapat tayong magpatawad dahil ito'y napakalaking biyaya sa atin ng Diyos. Ang mga biyaya nito na ating nararanasan ay yung paglaya natin sa sama ng loob at yung kagandahan ng ating katawan. Kasi kapag tayo'y di nagpapatawad, minsan yan ang nagdala sa atin tungo sa isang karamdaman na magkakasakit tayo. No? Kapag may tanim tayo ng sama ng loob sa ating kapwa na hindi natin mapapatawad, may karamdaman tayo. Kahit anong gawin nating gamot, o inom ng gamot, kahit anong gawin natin na pag-ampo o panalangin, hindi tayo basta gagaling dahil habang nandyan yung sama ng loob na yan, hindi tayo pinapatawad din ng Diyos. Hindi tayo nakakalaya sa kasama ng loob. Nandyan ang tawag dito yung sakit kasi, matatawag natin karamdaman niya sa puso mo. Amen? So, nangyayari, mga tao may tinatawag natin may kimkim na sama ng loob, lagi nakasimangot yan. hindi mo makita ngumiti ng maayos yan. Amen po ba? At ano pa? Tamlay, walang gana. So yan, mga kapatid ko sa Panginoon, kailangan na magpatawad tayo dahil isa pa ang dahilan, hindi tayo tutugunin ng Diyos sa ating mga kahilingan, sa ating mga panalangin. Dahil, may babag, may hadlang sa ating panalangin. Ano yung hadlang? Yung sama ng loob, yung galit natin sa ating kapwa. Dahil yan po nakalagay din sa Matthew 5:23-24. Kaya, kung naghandog ka sa Diyos at magdala o maalala mo na may sama ng loob sa iyo ang kapatid mo, iwan mo muna ang iyong handog sa harap ng dambana at makipagkasundo ka sa Kanya sa kakababalik at maghandog sa Diyos. Amen. Ibig sabihin, dapat mawala na talaga ang sama ng loob at sa pamamagitan ng ating pagpapatawad. Ibig sabihin, paglimot o sa ating sarili. Amen po ba? Mangyari niyan, malaking biyaya ang ating matatanggap. Amen. Amen po ba? At isa yan, malaya tayo
kapag malaya. Di ba? Kapag ang tao nakakulong, nakapriso, di ba? Wala ka mong kalayaan. Ang hirap ng buhay ng ganun. Lalo na kapag sa sarili mong galit ka nakakulong. So yan mga kapatid ko sa Panginoon, no? More forgiveness. Amen. Ito po ang isang hakbang upang tayo'y o maghari ang Diyos sa ating mga buhay. Amen po ba? Unlimited forgiveness. Ito naman ang pangalawa, more understanding o unlimited understanding. Higit na pangunawa. Amen po ba? Doon sa talata 23 hanggang 27, ating tinunghayan kanina, sapagkat ang paghari ng Diyos ay katulad nito. Ipinasiya ng isang hari na pagbayarin ang kanyang mga lingkod na may utang sa kanya. Unang dinala sa kanya isang may utang na 10,000 dahil na siya ay walang ibayad, inutos ng hari na ipagbili siya ang kanyang asawa, mga anak at lahat ng ari-arian upang makabayad. Nanikluhod ang tao ito sa harapan ng hari at nagmakaawa. Bigyan pa ninyo ako ng panahon at babayaran ko sa inyong lahat. Naawa sa kanyang hari kahit natawad ang kanyang mga utang at pinayaon siya. So itong pinakita dito mga kapatid ko sa Panginoon, more understanding, no? Inuunawa siya ng hari. Kung bagas na ang ating Diyos ay inuunawa tayo. Ito'y pagpapakita na dapat tularan natin ang ating Panginoong Diyos na kahit anong pagkakamali nating nagawa, anong mga sala na ating nagawa, ay dapat tayo pinatatawad o inuunawa tayo ng Diyos. Amen? Amen. Inuunawa tayo ng Diyos. Yung mga kakulangan natin, yung mga yung mga yung kapintasan natin sa ating buhay, sa paulit-ulit nating paggawa ng mga pagkakasala, paglabag sa kanyang kalooban, ang Diyos ay patuloy na umuunawa sa atin. Amen. Amen. Kaya more understanding, at ito ang dapat nating gawin sa mga tao na nagkakasala din sa atin. Amen po ba? Kaya nga sabi ko, unlimited din ang ating pag-uunawa sa ating kapwa. Amen po ba? Unawain natin ang kalagayan ng ating kapwa. Unawain din natin kung bakit nila nagawa ang mga ganung bagay na sila ay nagkakasala sa atin. Amen po ba? Sa totoo lang, ang binibigyan ng unawa, yung mga taong may depresya. Diba? Tayong lahat may depresya, kaya inuunawa tayo ng Diyos. Amen? So, ganyan din ang ating gagawin. Tularan natin ang Panginoon dahil yung tayo ay inuunawa. Inuunawa ang bawat isa sa atin, ano man ang ating depresya, ano man ang ating mga kakulangan. Amen po ba? Ano man ang ating mga utang. No? Amen po. So yan mga kapatid ko sa Panginoon ang pangalawa. Unlimited understanding. So walang katapusang pag-unawa natin sa ating kapwa na mga nagkakamali din sa atin. Unawain na lang natin to. Unawain na lang natin si sister na lagi itong huli sa gawain. Unawain na lang natin si sister. Ganyan talaga yan. Madaling magalit siya, no? Unawain na natin si brother, ganyan, no? Amen po ba? Nakuha niyo po ba ang ibig kong sabihin? Amen. So yung mga kapatid ko sa Panginoon, una ay more forgiveness o unlimited forgiveness, at ang pangalawa ay more understanding o unlimited understanding. Ang pangatlo ay more compassion and mercy. No? Higit na pagkahabag at awa. Ibig sabihin, unlimited din yung pagkahabag natin at awa sa ating kapwa. Amen po? Amen. Sabi doon sa talata 28 hanggang 33, ngunit pagkaalis niya roon ay nakatagpo niya ang isa sa kanyang kapwa, lingkod na may utang na 5,000 sa kanya, 500 sa kanya. Sinunggaban niya ito at sinakal. Sabay wika, magbayad ka ng utang mo. Naglumuhod iyon at nagmakawa sa kanya. Bigyan mo pa ako ng panahon at babayaran kita. Ngunit hindi siya pumayag, sa halip, ipinabilanggo niya ang kanyang kapwa lingkod hanggang sa ito'y makabayad. Nang makita ng kanyang mga kapwa lingkod ang nangyayari, sila labis na nagdaramdam
Pumunta sila sa hari at sinumbong ang nangyari, kaya ipinatawag siya ng hari. Ikaw, napakasama mo, sabi niya. Pinatawad kita sa utang mo, sapagkat nagmakawa ka sa akin, nahabag ako sa iyo. Hindi ba dapat ka rin mahabag sa kapwa o sa kapwa mo? So ito po yung sinabi ng Panginoon na dapat magkaroon tayo ng awa, habag, no, sa ating kapwa na mga nagkautang sa atin, ibig sabihin yung nagkakasala sa atin. Amin po ba? Yung unlimited na pagkahabag sa ating kapwa. Ibig sabihin natin na ano man ang kalagayan nila, ano man ang kanilang mga nagagawa sa atin, dapat kahabagan pa rin natin sila. Hindi tayo dapat na basta uhusgahan natin ang ating kapwa dahil di natin alam kung ano ang mga pinagdaanan din nila. Amin po ba? Tandaan natin na kinalulugdan ng Diyos ang alin, ang mga hindi kinalulugdan ng Diyos pala, no? Tandaan natin na hindi kinalulugdan ng Diyos ang mga taong ang akala nila sila ang matuwid, no? Self-righteous. Amin po. So tularan natin ang Panginoong Diyos, ang ating Panginoong Kristo, dahil siya ay walang katapusan ang kanyang habag at awa sa ating lahat. Amin po ba? Punong-puno siya ng habag at awa sa bawat isa sa atin. So anong ibig sabihin? Huwag nating tulawan yung pinakita ng isang lingkod doon na nakautang sa kanya ng 500 lang. So ano pa ginawa? Sinakay, sinunggaban, para bang grabe, at hindi, nagmakawa na sa kanya, hindi pa rin niya ginatatawa. Amin po ba? So, ito ang dapat nating gawin, no? Na mahabag tayo lagi sa ating kapwa. Kahabagan natin ang mga nagkakasala sa atin. Alam niyo po ba na may mga taong grabe magtanim ng galit sa kapwa? Maging sa anak na nga eh. May mga pamilya na may mga nanay o tatay na galit sa kanyang anak, labi na kung halimbawa ang isang anak ay hindi sumunod sa gusto ng magulang, no? Nag-aral, nakapagtapos, pagkatapos biglang nagtanan. Biglang nagtanan. Anong ginagawa ng ibang mga magulang? Sinusumpa ang kanilang anak. At sabi nga, wala akong anak na soberbiyo, no? Sinusumpa kita. Ganyan ang ibang mga magulang. So napakahirap pagka ganun. Amin po ba? Na dapat tayong maawa, mahabag sa ating kapwa. Lalo na sa ating mga membro ng pamilya. Na minsan yan ang nangyayari na tayo ay nagtatanim ng sama ng loob. Nawala yung habag, nawala yung awa sa ating mga isigkataw sa ating kapwa. No? So, ulitin ko, dapat unlimited ang ating pag-unawa o ibig sabihin yung mercy o tawag natin habag at awa. No? Maawa natin sila dahil ikaw ay kinaawaan din ng Diyos. At kung hindi tayo maawa sa ating kapwa, hindi tayo magpapatawad, ang Diyos ay hindi rin tayo papatawarin. Bakit? Delikado. Dahil ang paghari ng Diyos ay pwedeng bawiin sa iyo. Na kung tayo man nasa na tayo, ibig sabihin, ayos na ating kalagayan, nasa piling tayo ng Diyos, nasa iyo na ang biyaya ng Diyos, nasa iyo na ang pabor ng Diyos. Subalit, kung hindi naman tayo susunod sa kanyang kalooban, pwede niyang bawiin muli. Kaya nga, ang nangyari dito sa anong ginawa, no, ng Panginoon, pinakita sa mga hari, no? So, anong ginawa? Sabi doon sa talata 34-35, at sa galit ng hari siya ay ipinabilanggo hanggang sa mabayaran niya ang kanyang utang. Gayon din ang gagawin sa inyo sa aking Ama na sa langit kung hindi niyo patatawarin ang inyong kapatid. Amen. Ibig sabihin, may kaparusahan tayong tatanggapin. Pagdating ng araw na kung saan lilisan tayo sa mundong ito. Kasi ang binabanggit ito, inalarawan ng Panginoon ang paghari ng Diyos. Amen. At kung hindi naghari ang Diyos sa ating buhay,
at hindi natin magawa itong sinasabi dito yung pagpapatawad natin o pagpapatawad natin sa mga taong nagkakasala sa atin, ay ang kabayaran natin dito ay mabibilang ko tayo. Ibig sabihin, pwede palang bawin inyong mga pagpapala kahit na alam na natin, nasa atin na ang paghari ng Diyos, pero mawawala din ito kung tayo madala sa mga circumstansya ng ating buhay, madala tayo na dahil may nagkasala sa iyo, dahil may mga lingkod na ng Diyos na ayos na, naghari ng Diyos, pero naputol bigla ang paghari ng Diyos sa kanyang buhay. Bakit? Nadala sa sitwasyon. Ano yung pangyayari? May dumating na biglang, halimbawa, biglang pinatay ang iyong isang membro ng pamilya, ng isang tao. So yung paghari ng Diyos na wala siya. Bakit? Dahil na palitan ito ng sama ng galit na gusto mong gantihan ng taong gumawa sa iyo ng hindi mabuti. Amen po ba? So dito mag-ingat po tayo. Amen po ba? Mga kapatid ko sa Panginoon. Dahil sabi po doon sa Mateo 5:43-45, Mateo 5:43-45, sabi doon, narinig na ninyong sinabi, ibigin mo ang iyong kaibigan at kaputan mo ang iyong kaaway. Ngunit ito naman ang sabi ko, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo upang kayo'y maging tunay na anak ng inyong amang nasa langit, sapagkat pinasisikat niyang araw sa masasama at sa mabubuti, at pinapapatak niyang ulan sa mga banal at sa mga makasalanan. So, anong ibig ko sabihin mga kapatid ko sa Panginoon? Pinakita na sa atin ng Diyos ang tungkol sa paghari, ang paghari ng Diyos, na dapat, ano bang dapat natin gawing hakbang? So, ang maghakbang na tinuturo dito ay ano yon? No? More Forgiving. Amen. More understanding. And more compassion and mercy. Amen. Kapag yung tatlo na yan, no, nasusunod natin ang sinasabi ng Panginoon ayon sa ating pagbasa. Amen po ba? Amen. So, ito lang po, maikli lang tayo ngayon. So, yung ating mensahe ay tungkol sa kingdom ng Diyos o paghari ng Diyos. Na dapat ito'y ating makamit. Amen. Na hindi sana masayang. Ibig ko sabihin, matagal na tayo sa gawain, maraming matatagal na sa gawain. Baka mamaya, masasayang lang ating pagpapagal ng dahil lang sa isang saglit na nagkaroon ka ng galit sa kapwa mo. Kasi hindi natin masasabi. Matagal na tayo sa gawain, tapos biglang may dumating ng mga pangyayari sa buhay natin na nagdadala ng galit sa ating puso. At ito ang maging dahilan upang mawala sa ating yung paghahari ng Diyos. Amen po ba? Kaya masabi ng Panginoon, ang manatili hanggang wakas, ang siyang maliligtas. Ibig sabihin yun, mula sa simula na tinanggap mo ng Diyos, na naghari na si Kristo sa buhay mo, isinasabuhay na natin ang kanyang mga salita. Tuloy-tuloy yan. Amen. May dumating man ang mga anumang sitwasyon sa ating buhay, hindi tayo magpapadala nito, hindi tayo maapektuhan. Tuloy-tuloy tayo na ang Diyos ang pinaghaharap natin sa ating buhay. Amen po ba? So tumayo na po tayo, mga kapatid ko sa Panginoon. Tipikit natin ang ating mga mata. At kung tayo man ay mayroong mga kahilingan sa hapong ito, magtiwala tayo sa Diyos. Huwag tayong mawala ng pag-asa kung matagal ng ang kahilingan ninyo na hindi pa nakamit o hindi pa tayo tinugon. Huwag tayong mawala ng pag-asa. Amen. May plano ang Diyos sa bawat isa sa atin. Amen. Ano man ang ating mga pangailangan, alam ng Diyos yan. Alam niya kung kailan mo kailangan yan. At ang ating Diyos, perfect time yan kung magbigay ng biya at pagpapala sa ating. Amen po ba? Kaya ang ating gagawin na ngayon ay paghariin natin ang Diyos sa ating buhay. Amen po. So pwede ba tayong umawit ng maghari ka o Diyos sa ating buhay? Maghari ka, O Diyos, sa aking puso. Takbo
Takbo ng isip ko'y baguhin mo upang maging ganap ang kalooban mo sa buhay na hiram sa'yo. Maghari ka, O Diyos, sa aking puso. Takbo ng isip ko'y baguhin mo upang maging ganap ang kalooban mo sa buhay na hiram sa'yo. Maghari ka, O Diyos, maghari ka, Jesus. Ang puso ko't kaluluwa ay alay ko sa iyo. Sa pag-ibig mo't biyaya ay naligtas ako. Maghari ka, O Diyos, maghari ka sa buhay ko. Maghari ka, O Diyos, maghari ka, Jesus. Ang puso ko't kaluluwa ay alay ko sa iyo. Sa pag-ibig mo't biyaya ay naligtas ako. Maghari ka, O Diyos, maghari ka sa buhay ko. Maghari ka, O Diyos, maghari ka sa buhay ko. Opo, Panginoon, maghari ka sa aming buhay, yan ang aming kahilingan, O Diyos. Na ang bagay nito, O Diyos, hindi namin makakaya kung hindi ka kukilos sa aming buhay. Kaya Lord, Ikaw po ang kumilos sa bawat isa sa amin, sa bawat buhay ng bawat isa, Panginoon. Na patuloy mo kaming gabayan, ito mo po sa amin, O Diyos, ang lahat namin mga gagawin upang hindi kami mapahiwalay sa iyo. Na patuloy na Ikaw ang maghari sa aming mga buhay, Panginoon. Huwag mo pong hayaan kami ay mapahiwalay sa iyong piling. Loobin mo, O Diyos, na kami ay patuloy at patuloy na manatili sa iyong piling, O Diyos. At loobin mo, Panginoon, na pagpalain kaming lahat na narito ngayon. Lalo na, O Diyos, ang tahanan ito, ang tahanan ng mga hinampas pamilya. Lord, pagpalain mo, O Diyos, ang pamilyang ito na nagpapatuloy ng banal mong gawain dito sa lugar ng Panginoon. Lord, pagpalain mo ang buong pamilya ni Nanay Lita Hinampas, ang kanyang mga anak, mga apo, manugang, at sino pa mga kapatid, mga mahal niya sa buhay, O Diyos. Ikaw po ang patuloy na magpala sa kanilang mga buhay, Panginoon. Huwag mo po silang, ayan, O Diyos, na madaig ng anumang mga sitwasyon ng buhay. Patuloy kang maghari sa kanilang, Panginoon. At huwag mo pong hayaan na magkulang sila sa gitna ng mga kakulangan o tinatawag natin sa gitna ng kawalan, hindi sila mawawalan. Amen. Patuloy mong pasaganain, O Diyos, ang kanilang mga pinagkukulang pinansyal, trabaho, negosyo, ano pa man, O Diyos. Ikaw po patuloy na magpala. Ganon din, Panginoon, sa aking kapatid na si Sister Lorita, kanyang buong pamilya. Lord, ikaw po magpala sa kanyang buhay. Amen. Ang kanyang buong pamilya, mga mahal sa buhay, ang kanyang mga anak na sinasabi niyang nauwi dahil ito sa pandemic, O Diyos. Ikaw po, nawa Panginoon, ang kumilos sa kanila at loobin mo, O Diyos, na muling magkaroon ng trabaho ang kanyang mga Amen. saan man mo gusto, O Diyos, ikaw
ikaw po patuloy na magpala sa kanyang mga anak, sa kanyang mga apo, at sino pa man ang kanyang mga mahal sa buhay. Ganon din, O Diyos, ang pamilya ni Sister Marivic, na kasama nila manggagawa dito sa Panglao. Di ko man, wala man siya dito, O Diyos, dalangin ko, nabutin mo rin po ang kanyang buhay, ang kanyang buong pamilya, na patuloy mong pagpalain ang kanilang buong angkan sa pangalan ni Jesus. At Lord, kaming lahat na narito ngayon na hindi ko man mababanggit, isa-isa ang kanilang mga pangalan, Panginoon. Ang mga kapitbahay dito nila Sister Lita, ikaw po ang magpala sa kanilang mga buhay, sa kanilang buong pamilya, mga anak, o sino pa man ang kanilang mga membro ng pamilya, O Diyos. At ang kanilang mga pinagkukunan, ng mga pinansyal, ikaw po pinagpatuloy na magpala, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Huwag mo pong hayaan sila, Panginoon, na magkulang sila sa kanilang mga pangailangan sa pangalan ni Jesus. Ganun din, Sister Rita, na aking kapatid, Lord, pagpalaan mo, Panginoon, magama dumanas siya ng pagsubok dahil sa kamatayan ng kanyang kapatid. Lubin mo, O Diyos, na matanggap niya ng taos puso, na magkaroon na siya ng kapayapaan ng tunay sa kanyang puso, Panginoon. Na mawala na ang kanyang kalungkutan, mapalitan ito ng tunay na kaligayahan. Pagpalain mo ang kanyang buong pamilya, mga anak niya, o sino pa mga mahal niya sa buhay. Patuloy mo po kaming ingatan lahat, O Diyos. Balutin na yung kapangyarihan banal na dugo. Ganun din, O Diyos, ang mga nakatunghay sa online, mga online viewers, O Diyos, ngayon, sino man sila, Panginoon, dalangin ko sa pangalan ni Jesus. Answered prayer na sila, magaling na sila sa kanilang sakit at karamdaman, at natanggap na nila, O Diyos, ang biyayang siksik-lig di umaapaw sa pangalan ni Jesus. At ganun din, O Diyos, ang anumang ibibigay ng aking mga kapatid na narito ngayon sa iyo, Panginoon, ibalik mo po sa kanila na higit pa sa kanilang inaasahang pagpapala sa pangalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen at amen. Purihin ang Panginoon at magpasalamat tayo sa ating Diyos na buhay. Give thanks.